Ano po ba ang big deal sa $13.5 billion na liquidity injection? Yan mga crypto sa crypto market ngayon ay biglang may malakas na kaluskos galing po sa Federal Reserve. Ang US banks ay humiram po ng $13.5 billion through emergency repos. Para kay Ripple Bullwinkle, hindi daw po ito normal sapagkat ang ganitong klase ng liquidity injection ay lumalabas lang kapag may deep stress sa financial system. Inilabas po niya ito sa kanyang video habang pinapakita kung paano po kabilis pumasok ang pera sa overnight system. Ang tanong, bakit importante ito kay XRP? Para kay Ripple Bullwinkle, ang bilis ng liquidity ang unang nagpapagalaw sa mga assets na may real utility. At dito po niya isinasama si XRP. Yan, XRP as a utility asset. Ang kanyang argumento ay simple pero mabigat. Kapag may mabilis na liquidity waves, ang unang tumatalon ay mga assets na may totoong gamit. Sa kaso po ng XRP, ang supply structure nito ay controlled, predictable at mahigpit. Kapag may biglang pera na pumapasok sa system, ang coins na may defined cap at saka real world utility tumitigil po sa pag-antay at umaakyat. Para kay Ripple Bullwinkle, ito raw ang eksaktong setup na nangyayari ngayon. Ayan, humalaw pa siya ng historical comparison tulad ng liquidity burst noong early 2000s at saka 2020 na siyang nagpabago ng direksyon ng buong market. Ang desperate for cash sa likod ng kortina. Yan, sinabi po niya sa kanyang video na ito, this only happens when someone behind the curtain is desperate for cash. Kapag may desperation sa banking sector, ang liquidity ay dumadaloy ng hindi inaasahan. At para sa kanya, ang ganitong shock ay nagbabago sa price trajectory ng mga assets na matagal nang nasa accumulation zone. Dito po niya inilatag ang malakas na thesis na ang kombinasyon ng liquidity panic plus utility-based crypto adoption ay nagtutulak sa scenario kung saan sa XRP ay pwede pong pumitik pataas ng hindi man lang nagpapaalam sa market. Ang mga whales ang siyang unang gagalaw. Ayan, pinunto rin ni Ripple Bullwinkle na ang liquidity always moves first. Ang ibig po niyang sabihin, ang mga whales ang gumagalaw muna bago pa tumugon ang mga retail. Kung may liquidity spike, ang malalaking holder ang unang lumilipat. Para kay Ripple Bullwinkle, nangyari na ito. Kita raw sa order books at saka sa positioning patterns na may shifting papasok kay XRP. Hindi ito hype, kundi early signals na may bagong kapital na papasok. Sa kanyang pananaw, kapag dumaloy ang fresh liquidity, ang tight supply ng XRP ay magbibigay ng mabilis at agresibong repricing. Sa XRP at ang mga settlement corridors. Yan, tinukoy po ni Ripple Bullwinkle ang mga settlement corridors. Para sa kanya, sa XRP ay hindi lamang po coin, kundi machine para maglipat ng value. At dahil dito kapag institutions ay humawak po nito sa malakihan, may domino effect sa liquidity demand. Sinabi niya na sa panahon po ng liquidity stress, ang mga institutions ay mas umaasa sa assets na mabilis mag-settle at may mataas na throughput. Kaya habang tumataas po ang institutional exposure, mas tumitibay ang kaso para sa aggressive XRP price movement. Ngayon ay bakit target po niya ang $250? Dito po pumasok ang pinaka-controversial po niyang claim, ang $250 XRP target. Ayon po sa kanya,
Tatlong dahilan ang pundasyon nito. Una, ang liquidity injection daw ay nagpapakita ng malalim na problema sa banking system. Pangalawa, ang supply structure ng XRP ay perfect setup para sa explosive repricing. At pangatlo, may paparating na institutional wave dahil sa policy shift ng US government. Hindi raw ito wishful thinking, kundi ito ay tugma sa macro liquidity, monetary policy at saka crypto utility. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa digital reserve confirmation ni Trump. Yan, sinama pa niya ang announcement ni President Donald Trump noong early March nang kanyang kumpirmahin ang US Strategic Digital Reserve. At kasama po sa assets na ito si XRP. Para kay Ripple Bullwinkle, ang designation na ito ay game changer. Kapag ang isang bansa ay naglagay po ng asset sa strategic reserve, nagbabago ang liquidity dynamics nito. Ang epekto raw nito ay mas matindi kay XRP kumpara sa ibang cycles dahil mayroon po itong clear utility at saka real-world settlement purpose. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, sa pagtatapos po ng kanyang analysis, sinabi niya na hindi ito hype cycle lamang. Ito raw ay liquidity migration event na pabor sa mga assets na mabilis gumalaw kapag bumubukas ang capital doors. Sa kanyang mga salita, si XRP daw ngayon ay parang leon na matagal nakakulong pero biglang binuksan ang gate. Wala pong garantiya pero ang setup ay malinaw. May liquidity shock, may institutional adoption, may policy shift. At dahil tight or mahigpit ang supply, maaari talagang sumipa ang presyo. At kung totoo po ang kanyang forecast at prediction dito, ang $250 na target ay pwede pong maging hindi imposible. Yan po ang kanyang aktual na post or tweet dito kung saan ay sabi niya, the Fed's $13.5 billion liquidity shock. XRP, $250 incoming. Ayan. Massive cash injection incoming. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.